Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayin niyo. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, dumating si Jesus sa lupain ng Cesarea ng Filipos. Tinanong niya ang kanyang mga alagad, sino raw ang anak ng tao? Ang anak ng tao ayon sa mga tao? At sumagot sila, ang sabi po ng ilan ay si Juan Bautista kayo. Sabi naman ng iba, si Elias kayo. At may nagsasabi pang si Jeremias kayo o isa sa mga propeta. Kayo naman, ano ang sabi ninyo? Sino ako? Tinanong niya sa kanila. Sumagot si Simon Pedro, kayo po ang Kristo, ang anak ng Diyos na buhay. Sinabi sa kanya ni Jesus, mapalad ka, Simon, na anak ni Jonas, sapagkat ang katotohanan ito'y hindi nihayag sa iyo ng sino mang tao, kundi ng aking amang nasa langit. At sinasabi ko naman sa iyo, ikaw ay Pedro, at sa ibabaw ng batong ito ay itatayo ko ang aking simbahan, at hindi makapananaig sa kanya kahit ang kapangyarihan ng kamatayan. Ibibigay ko sa iyo ang mga susi ng kaharian ng langit. Ang ipinagbabawal mo sa lupa ay pagbabawal sa langit, at ang ipahintulot mo sa lupa ay ipahintulot sa langit. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Magandang hapon po sa inyong lahat. Magandang hapon po, Father. Bati mo yung katabi mo, sabihin mo, good afternoon, brother. Good afternoon, sister. Ngayong linggo ay medyo partikular ang ating misa, sapagkat hindi isa kundi dalawa ang ating ipinagdiriwang na santo. Si San Pedro at si San Pablo. Sila pong dalawa ay ang tinatawag na haligi ng simbahan. At kung pupunta kayo, kung iba sa inyo nakapunta na sa Rome, sa Vatican, makikita ninyo bago kayo pumasok ng St. Peter's Basilica na may dalawang malaking statwa. Yun ay statwa ni San Pedro at ni San Pablo. At alam nyo, ano bang tunay na pangalan ni Pedro kundi Simon? At ang tunay na pangalan ni San Pablo ay Saul. Binago ang kanilang mga pangalan dahil meron silang misyon. At yung misyon na yon ay kanilang nagampanan hanggang sa sila ay kunin ng Panginoon. So tayo rin, bilang Kristiyano, bilang binyagan, dapat alam natin ang ating misyon sa buhay. Nalala ko yung may sakit one time, na gumaling, Sabi niya, pinagaling ako ng Panginoon kasi alam niya na may mission pa ako sa buhay. So lahat tayo ay mayroong mission. Tulad ni San Pedro at ni San Pablo. Ang importante lang ay magampanan natin ang misyong iyon. Kasi yung misyong iyon ang itatanong sa atin ng Diyos pagdating ng araw. Sabihin ng Panginoon, oy, sister, oy, brother, nagampanan mo ba ang iyong misyon? At karamihan sa atin, ang misyong iyon ay nakaugat sa ating mga bukasyon. Kung ikaw ay tinawag bilang pari, ang misyon mo ay maging pari.
kung ikaw ay tinawag bilang tatay, nanay, anak, dapat gampanan mo yung misyon. Ikaw ay teacher, ikaw ay driver, gampanan mo yung misyon mo. Huwag ka magsisingil ng 1,200 wala, Terminal 2 hanggang Terminal 3. Ito yung nangyari dun sa balita, no? Dapat gampanan natin ang ating misyon. Tulad na ibinigay na misyon ng Panginoon kay San Pedro at San Pablo. Hindi sila perpekto, no? Alam naman natin sa mga nagbabasa ng Biblia na si San Pedro ay mayroon ding mga kakulangan. Ganun din si San Pablo. Pero, no? Bagamat sila ay mayroong mga kahinaan, no? Hindi yun naging hadlang para gampanan nila ang kanilang misyon. Kasi nga, no? Sabi nga, no? Kapag tinawag ni Lord ang isang tao, no? binibigyan niya rin ng grasya yung taong yun para magampanan ang kanyang tungkulin. Yung tinatawag na grace of state o grasya ng estado. Kung ikaw ay tatay, bibigyan ka ng grasya ng Panginoon bilang tatay. Kung ikaw ay nanay, bibigyan ka ng grasya ng Diyos bilang nanay. Kung ikaw ay teacher, bibigyan ka ng grasya ng Diyos bilang teacher. Kung ikaw ay pari, bibigyan ka ng grasya ng Diyos na magampanan yung pagiging pari. Ang importante lang, no, katulad ng ginawa ni San Pedro at ni San Pablo, hindi sila nagtiwala ng lubusan sa kanilang kakayahan. Bagkus, bagamat, subalit, datapwat, pero mas nanindigan sila sa grasya na bigay ng Diyos sa kanila. Kaya nga, napaka-importante bilang mga Kristiyano na sabi nga, no, lex orandi, lex credendi. Isa yun sa mga prinsipyo ng simbahan. Lex orandi, lex credendi. Anong ibig sabihin nun? No? Na ang batas ng pagdarasal ay siyang batas ng pananampalataya. No? Lumalago at nabibigyan natin ng realisasyon ng ating misyon kung tayo ay mas napapalapit sa Diyos sa pagdarasal at sa sakramento tulad ng misa at ng kumpisal. No? Sa totoo lang, no? Siguro sa 90% ng mga na-convert sa Catholic Church, hindi naman lahat dahil sa doktrina. No? Kasi nga, yung iba nahihirapan. No? Pero alam niyo po, majority ng mga nagbabalik loob sa simbahan, saan sila nagbabalik loob? Sa banal na sakramento. Kasi nga, no, napatunayan nila, no, na totoong si Jesus ay nasa Eucharistia. At hanggang ngayon, alam niyo ba, may mga Eucharistic miracle, no, na nangyayari sa iba't ibang bansa, sa Brazil, sa Mexico, no? Maraming Eucharistic miracle na kung saan yung hostia ay naging katawan at dugo ng Panginoon. No? So, mga kapatid, sa ating pagdiriwang nitong kapistahan ni San Pedro at ni San Pablo, tingin natin na nawa magampanan natin ang ating misyon bilang mga Kristiyano katulad ni San Pedro at ni San Pablo, at nawa, no, mas bigyan natin ng oras ang pagdarasal at pagsisimba.